sa tulong din ng Panginoon. Kaya dapat po natin pakaintindihan po natin na kailangan po natin magpalakasan. Why is the reason na kailangan natin magpalakasan? What's the most important na kung bakit kailangan natin magpalakasan? The enemy. Nandyan lagi ang kaaway para tayo muling akayin. Nandyan ang kaaway upang muli tayo ibagsak sa ating pananampalatayang nagdudugtong sa buhay. Kaya kailangan natin magpalakasan po. Pero bago po tayo magpatuloy, magpalakasan, niyayayaan ko po ang lahat, tayo po tumayo at tayo mananalangin. O dakilang mapagpalang Diyos, kapangyarihan sa lahat, na nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kaunawaan sa pagpagitan ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa aming mga buhay. Amang banal, hayaan mo pong bukas ang kaunawaan ng bawat isang Panginoon upang malaya ang iyong mga salita na makapasok sa kanilang mga puso't isipan, maintindihan nila, Panginoon, ang kalagayan sa pananampalatayang spiritual na ito, Panginoon, na nagdudugtong sa buhay na walang hanggan. Ama, itago mo rin po ang iyong lingkod dito na gagamitin sa oras na ito, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na akong nakikita, Panginoon, bagkos, tago mo ko sa iyong likuran mo, Ama. Hayaan mo, Panginoon, ang aking labi, gamitin mong instrumento upang ang bawat lumalabas na yung mga salita, yung makapangyarihan na dadaloy sa kanilang mga puso at isipan ng Panginoon. Maraming salamat naman sa iyo namin dito. Ibili ng lahat ng ito, ang kaunawaan, Panginoon, mumula sa iyo, kaya sa iyo namin po hinihingi, Lord God. Maraming salamat po. Muli binabalikan sa iyo, matas na maburing pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong tumayo. Tumayo. Nahiya tuloy na po. Sige po, upo na lang. Nakakapagod tumayo. Ayan, isang mapagpalang ako po muli sa Panginoon. At tayo po muli nandito mag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Paano po ba tayo magkakaroon po ng matibay na pananampalataya? May tatlo po tayong pag-aaralan natin ngayon tungkol po sa matibay na ito po yung mga tuntunin upang tumibay tayo sa ating pananampalataya. Una, pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. Listening to the words of God. Importante po yung pakikinig po sa salita ng Panginoon. Dahil kapag hindi po tayo marunong makinig ng salita ng Diyos, nawawalan po ng kabuluhan ng kanyang mga salita. Punta ng punta tayo, every Sunday, nandito kayo, nakikinig. Pag uwi sa bahay, wala na rin yung salita ng Diyos. Ibig sabihin po, nawala na rin po ng kabuluhan. Napakinggan ng sandali, nawalay agad. Kaya importante po dito yung pakikinig po ng salita ng Diyos at karunungan sa pakikinig. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagkasaliksik sa salita ng Diyos, nagkakaroon po tayo unti-unting matibay na relasyon sa Diyos. Sinasabi pa sa Proverbs chapter 2 verse 2 and 5, turn your listening to correct knowledge and think of it as your understand. Ibig sabihin po, ibalik mo po pakikinig sa mga tamang aral. Dahil kung lagi po pinapakinggan natin mga maling aral, pinapapasok natin yung maling aral, at ito'y ginagawa natin, ang ating spiritual na pananampalataya, bababa. Kapag hindi mananampalataya, lagi nating kasama, maari po ang ating pananampalataya ay madugisan at ito'y mawala. Mas lalo na po kung mahina pa ang ating pananampalataya. Kaya importante po, pakikinig. At pakikinig mo ay ibalik sa wastong kaalaman at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Hindi lamang po na napakinggan mo ngayon, tapos pag uwi mo, natulog ka, ano nga ba yung napag-aralan namin? Nawala na agad. Isipin daw mabuti. Isipin ng iyong maunawaan.
Ibig sabihin po, pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga salita upang maintindihan natin na mahalaga pa lang sa atin. Sa bagay, may kasalanan din po ako dyan. Marami pang walang Bible sa inyo, no? Wala pang bibigay si pastor. Hayaan mo, ang Diyos ang magpuprovide niya dahil ako wala po sa mga bagay na ganyan. Parehas po tayo, pero alam ko ang Diyos po ang magpuprovide niya. Sa verse 3, sinasabi, strive to find the true knowledge, compel, understand, to see it, give up. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pagsikapan, alamin ang kaalaman. At nga ba yung kaalaman? Huwag yung kayamanan. Nawawala din yun. Ang tunay na kaalaman ay nagmumula sa salita ng Diyos. Mawala na tayo dito sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos ay nariyan pa rin. Sabi pa ng Panginoon, mawala na ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi magkakapula-pula. Hindi mawala. Ang tunay na marunong ay nakakaunawa sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yung mga abogado po ngayon, talo pa natin. Amen po ba? Dahil kanilang mga pinag-aralan, lilipas. Ngunit ang ating pinag-aralan, paghanggang wakas. Amen. Totoo po yan. Kahit grade 1 lang ang inabot natin, sabi pa, grade 1 lang ang inabot ko. No right, no rate pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Pag nasa Panginoon ka, mabuti ang buhay mo. Amen. Amen. Kapag nandun ka sa Diyos, mapapabuti ang buhay mo. Kahit di ka marunong magbasa, di ka marunong sumulat, marunong ka naman makapakinig at magsagawa. Tandaan mo ito. Magiging kayamanan mo yan pagdating ng tagtagtanan. Sa pakikinig po, kailangan po natin na pagsikapan mo, hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway, pilitin mo na makita, masumpungan ang tunay na kaalaman. Mahalaga po mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ko sinasabi na tularan natin ang pakaraming mga mananampalataya na walang nangyayari sa buhay nila. Kundi sinasabi ng Panginoon sa iglesia ito, mag-aral kayo sa Kanya at ang Diyos ay laging nandiyan sa inyo. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon ay papasok sa karyan sa langit, kundi yung lamang gumaganap sa Kanyang mga aral, Kanyang mga salita. Kahit gaano natin kakilalang Panginoon, bulan pagkabata, pastor, kilala ko ng Panginoon. Ano yung buhay natin? Ginagawa po ba natin ang Kanyang mga aral? Isa sa buhay po ba natin? Sinasabi sa unang Juan chapter 2 verse 3, ang nagsasabing nakakilala sa Diyos ay dapat magsasagawa ng kanyang mga aral. Mahalaga po yung pagsasagawa po ng kanyang mga aral. Pakikinig, napakainam na sandata po sa ating pagkipaglaban sa sanlibutan ito. Bakit pastor, pakikinig mainam na sandata? Yung napakinggan mo mga salita ng Diyos, tinanggap mo sa iyong puso, sa iyong buhay, in-apply mo, matibay ka ngayong Kristiyano. Amen. Amen. Verse 4, if it is like a silver, you seek, and like gold you flee. Kung ito daw ay katulad ng silver na yung hinahanap, katulad ng ginto na ano? Parang gusto makuha. Kapag nawalan nga lang tayo ng ginto maliit na ginto, hindi natin alam kung paano tayo magkaundugaga para hanapin yun. Nagkakapalo-palo na natin yung mga anak natin sa kahahanap ng gintong yun. Binalis na yung mula CR hanggang sa loob-looban ng kanyang bahay na hindi niya makita. Galit na.
Kung sinasabi dito sa Biblia, kung parang silver o ginto niyo akong hanapin, sinasabi sa verse 5, "And Yahweh, you shall have the holy pearl, and thence to understanding of our God." Ibig sabihin po, magkakaroon po tayo ng banal na takot sa Diyos. At magkakaroon tayo ng unawaan tungkol kayo sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng banal na takot. Kapag nagkaroon tayo ng banal na takot, tiyak po makakaiwas na tayo sa mga pagkakasala. Kaya ngayon, kung nakakaiwas tayo sa mga kasalanan, masasabi natin, I am strong sa tuga. Amen? Amen. Matibay na akong anak ng Diyos sapagkat hindi na ako nagkakasala. May takot ako sa Kanya. Bigyan daw tayo ng banal na pagkatakot at pagkaunawa tungkol sa Diyos. Sino ba si Kristo? Si Kristo lang naman may lalang ng sanlibutan, ang lahat ng bagay, lahat ng tao. Pastor, hindi ba ang Father? Genesis chapter 1 verse 26, sabi ng Diyos, pagkatapos likhain lahat ng bagay, sabi ng Panginoon, ngayon naman, lalangin natin ang tao na kahuwangis natin. Sa pasimula pa, nandun ng Panginoon kasama ng Diyos na likha ng sanglibutan. Sino ba si Kristo? Si Kristo lang naman ang handog para sa ating mga kasalanan. Sa unang Juan, chapter 2, verse 2, siya yung handog para sa ating mga kasalanan. Sino ba si Kristo? John 14:6, ako ang dan, katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya lang naman ang daan papunta sa langit. Sino ba si Kristo? Gawa 4:12, kay Kristo lang ang matatagpuan ng kaligtasan, pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan ang ibinigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Kung napakinggan mo na yan, sinabuhay mo si Kristo sa iyong puso, at si Kristo pinag-aari mo sa iyong buhay, ano man mangyari ngayon sa iyo, hindi ka matatakot sapagkat alam mo, ang Diyos ay kasama mo. Amen? Kasama po natin ang Panginoon. Mahalaga po dito na mayroon po tayong Kristo. Sabi pa mo sa Biblia, mas mainam yung dalawa kaysa sa isa. Bakit? Kapag ang isa ay nadapa, walang magbabangon sa kanya. Ngunit kapag may kasama siya, kapag nadapa siya, ibabangon siya. Kung may Kristo ka sa iyong buhay, kahit madapa ka, ibabangon ka ng Panginoon sapagkat mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Ibabangon ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng malug mo. May problema ka? Kapag may Kristo ka, lumapit ka kay Kristo. Tiyak yan, kapag tagumpayan niya, lalakas na lalakas ka. Pero kapag wala tayong Kristo, manghihina na manghihina tayo, magagapi ng kaaway, hindi mapapabuti ang ating buhay. Must be important na maintindihan po natin na Christ is the base of your spiritual life. Pinakamainam po, pinakamabuti po si Kristo sa ating pamumuhay po. Spiritual na pamumuhay. Sinabi pa nga ng Apostol Pablo na pakikinig po ay pauna ng kaalaman. Ang pakikinig po ay paunang kaalaman. Sa pamamagitan ng pakikinig, nagkakaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa kanyang salita. Pero kung pagdating natin ng simbahan, pag-upo natin, pag-mensahe ni Pastor, rinantok na tayo. Paano tayo makapakinig ng salita ng Diyos? Pag-uwi natin, blanco tayo. Tama po ba? Wala tayong matutunan. Tandaan po ninyo, hindi po ako ang nag-mensahe. Ginagamit lang ang instrumento ng Diyos para i-mensahe si Kristo. Si Kristo po pinapangaral ko. Sa pangalawa nating pag-usapan, practice of the Word of God.
i-practice po natin yung salita ng Diyos. Paano natin ipapractice yung salita ng Diyos sa ating buhay? Lagi ko po pinapaalala to eh. Lagi po ako nagbimensahe dito, napakaraming verses po. Makakuha na lang tayo sa bawat linggo ng isang verses sa ating buhay. At ngayon, i-memorize po natin. Sa isang buwan, mayroon kang 4 na verses na memorize na doon sa isip mo at sa puso mo. Salamat. Sabi pa nga na, ang sinman magbigay ng malamig na tubig sa aking kapatid na yan. Tandaan ninyo, hindi yan mawawala ng kabuluhan. May gantimpala sa langit. Thank you sa Sa isang buwan, mayroon tayo na memorize na 4 na verses. Sa 2 buwan, may 8 verses na po tayo na memorize. Yung 8 verses na yan, kaya mo nang akayin yung asawa mo upang siya'y maligtas din. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kung hindi pa mananampalataya ang ating mga asawa, kaya po akayin sa pamamagitan ng 8 verses, versikulo, salvation verse, kaya pong akayin ang iyong asawa. Kaya mo siyang iligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi naman po mahirap mag-memorize po eh. Dati po, nung hindi pa tayo mananampalataya, memorize na po natin yung mga novel. Ano ba yung novel? Mga nobela. Araw-araw binabasa, kinikilig pa. Makikita na sila. Sunod na linggo, makikita na. Tapos sa mga drama, pag nabitin, ayun, nanghinang-hina ng katawan pag nabitin. Gayon din naman, pagsumikapan po natin ang ganyang salita na hindi mawala ng kabuluhan sa ating buhay. Isang verses na lamang po hiningi ko. Lagi kong pinapaalala, magdala ng notebook, magdala ng ballpen. Sige, isang verses lang yung mahalaga. Isulat po natin. Unang Corinto 3:16. Ang katawan ninyo ay templo ng Diyos. Kapag in-apply mo sa buhay mo yan, na yung katawan pala ay templo ng Espiritu ng Diyos, hindi mo na yan sisirain. Amen? Malaking bagay na pala. Ay ang katawan ko pala ay templo ng Espiritu ng Diyos. Hindi mo na yan sisirain. Sa isang verses lang. Kung hindi mo yung sinira yung katawan mo, tuloy-tuloy na mananahan ang banal na Espiritu sa buhay mo at mararanasan mo siya habang nabubuhay ka. Amen. Ang laki pala ng impact ng isang verses eh. Pagsasagawa. Yung pagsasagawa po ng mga salita ng Diyos ay namakainam. Sa Proverbs, sinasabi, chapter 2, verse 1, My son, hear my words and my commandment. Take unto and obey. Anak ko, pakinggan mo ang aking mga salita. Tagam aking mga tuntunin at ito'y yung ingatan. Ingatan mo yung salita ng Diyos. Ingatan mo na hindi mawala ng kabuluhan sa buhay mo. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun po yung mga pagliligtas sa atin, mga kapatid. Yung salita ng Diyos. Aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Sundin po natin ang kanyang mga salita. Nandito tayo ngayon dahil mahal tayo ng Diyos. Kapag mahal tayo ng Diyos,
tinutuwid tayo ng Diyos. Hindi hinayaan ng Panginoon na tayo'y manatiling malungkot. Amen. Tinutuwid tayo ng Diyos dahil matay ng Panginoon, hindi tayo nais na mapahama. Sinusupil ko, tinuturuan ang lahat ng aking iniibig. Kaya, pag sumikapan mo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Idingay po natin ang kasalanan. Hebrews chapter 11 verse 1. We have confidence that we will be confident that what we expect will happen, and I believe in things unseen. Mayroon tayong pananampalataya kung maniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita na mangyayari. May pananalig tayo. Napakahirap po paniwalaan yung mga bagay na mangyayari na hindi natin nakikita. Tama po ba? Pero kailangan natin maniwala sapagkat yung pag sinasabi sa Biblia. Mapalad yung mga taong naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Mapalad po mga kapatid. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayo ay mangyayari ang mga inaasam natin. Mangyayari ang mga inaasam natin. Nandito kayo ngayon dahil gusto po mangyari yung mga inasam ninyo. Tama po ba? Yung makasama ang Panginoon, yung maranasan ng Kanyang presensya, tayo po'y nagtitay. And believe in things unseen. At manalig sa mga bagay na hindi nakikita. Si Kristo ba nakita na po ba natin? Sa Revelation, nakita na ba natin? Hindi pa rin. Sinabi sa Mateo 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Nasa inyo lang pala ang Panginoon. Mapalad po yung mga tao. Bagamat hindi nyo nakikita pero nararanasan nyo yung presensya ng Diyos. Amen. Ibig sabihin po nandun po si Kristo sa buhay. Sa ating pagpapatuloy sa Santiago chapter 2 verse 14 to 17. Mga kapatid, what done at the prophets among of his shall see, have it and have not works, can be saved by such faith. Ano ba sinasabi dito sa Tagalog? May pamapala ba ang isang tao, kung sabihin man niya may pananampalataya siya, ngunit hindi naman niya ginagawa, may mapapala bang isang tao ng ganon? Halimbawa, sabihin ko ngayon, may pananampalataya ako, ngunit hindi naman nakikita sa aking pamamagitan ng mga gawa, may mapapala ba ako sa aking pananampalataya? Sa palagay po natin, wala pong mapapala. Hinahanapan pala po tayo ng Diyos na gawa sa ating pananampalataya. Pakibasa po sa verse 15. 3, 2, 1. Example, a brother has nothing to wear and nothing to eat. 16. If one of you says, may God guide you, get dressed and eat, but he was not given what he needed, well, ain't it good? Halimbawa, sinasabi doon, may kapatid ka sa pananampalataya na walang may suot, walang makain. At kung sabihin sa isa sa inyo na humayo ka, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman binigyan na kanyang pangangailangan, mayroon bang mapapalagan ng tao? Wala, tama po ba?
Pinapakita po dito na yung kanyang sa pagnubayan ka naman ng Diyos, pero hindi naman binigay yung pangangailangan. Wala rin kabuluhan ang kanyang pananampalataya. Gusto ng Panginoon ng action, not in words, but always joint action. Laging magkasama ang paggawa. Hindi po makikita. Hindi nakikita po sa pamamagitan ng salita ng pananampalataya. Halimbawa, ang isang kapatid ay walang may suot na walang at makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka naman ng Diyos, magbihis ka, magpakabusog, ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang pangangailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya? Wala. Verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa. Patay po. Wala pong kabuluhan ng pananampalataya, walang paggawa. Kaya pinapag-aralan po natin ngayon yung pagsasagawa ng kanyang mga salita. Mahalaga po yan. Sige po, sampol po. May ibig mo kung sampol eh. Yung anak nyo ngayon, humihingi ng pera. Nak, sige, kumuha ka na lang doon sa bulsa ko. Pero yung bulsa mo wala namang pera. Ano po nangyari sa anak mo? Magagalit, iiyak. Baka sabihin ka pa sa Inglesero mong anak, "You are a liar, mommy! No have money inside your pocket!" Dahil wala mong gawa. Mahalaga po yung pagsasagawa ng ating pananampalataya. Number 3, continuation of it. Pagpapatuloy po sa pananampalataya. Pagpapatuloy po sa pananampalataya. Kahit sabihin po natin, naglingkod na ako sa Diyos ng 60 years. Tapos huminto po tayo sa isang araw lang, nagkasala tayo. Mawawala ng kabuluhan yung 60 years na paglilingkod natin sa Diyos. Tama, mali. Isang araw lang, o kaya isang minuto ka lang, ginawa mo yung kasalanan, alam mo'y kasalanan, mawawala ng kabuluhan ang pananampalataya mo. Yung tinis mo sa mahabang panahon, mawawala ng kabuluhan yan kung hindi tayo magpapatuloy. Ano yung aral na ibinigay ni Apostol Pablo sa atin? Natapos ko na ang aking takbuhin. Ginawa kong mabuti ang aking pananampalataya. Tinatapos dapat ang pananampalataya. Isang sikreto po. Kaya minsan po nanghihina po tayo sa ating pananampalataya. Lahat po tayo nakakaranas diyan. Minsan po, nakakalimot tayo sa Kanya. Tama po ba? Tama po ba? Nakakalimot tayo magbasa ng salita ng Diyos. Nakakalimot tayo manalangin sa Kanya. Kaya minsan, nanghihina ang ating pananampalataya. Nagiging sanhi sa ating pagkamalayo sa Kanya. Kaya nga tinuturuan po tayo kung paano titibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig, pagsasagawa, titibay o unlad ang ating relasyon sa Diyos. Titibay o unlad. Gaganda ang buhay mo, gaganda yung boses mo, gaganda yung mood mo, gaganda yung puso mo. Lahat po yan gaganda. Lahat po yan
Maaayos po yan kung magpapatuloy tayo sa Diyos. Continuation of faith. Pagpapatuloy po. Saan ka man naroon, kapag may simbahan doon, hanapin mo agad ang Panginoon. Wala ka man dito, napunta ka sa ibang lugar, hanapin mo ngayon ang salita ng Diyos. Para wag po tayo maglamig. Kapag malamig po ang isang tao, mahirap po painitin. Tama po ba? Pagpatay ng tao, malamig na, hindi na iinit yun. Opo. Pero kung lagi kang mainit, okay lang magligamgam, pwede pa yung painitin. Pero pag lumamig, mahirap painitin. Opo. Patay na yun eh. Lamig na eh. Pagkatanda po natin mga kapatid, mahalaga po yung salita ng Diyos na lagi po natin isagawa sa ating mga buhay. Sinasabi sa Hebrews chapter 8 verse 30, the faithful and a slave lives by faith in thee, but if the turn away, I do not lie. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Hindi nalulugod ang Panginoon kapag tumalikod tayo sa Kanya. Mga tapat na anak na nandito sa oras na ito, magpatuloy po tayo sa Kanya. Huwag po tayo tatalikod. Ano po yung nangyari sa asawa ni Lot? Sabi ng mga anghel, huwag kayong tatalikod. Dumiretso lang kayo. Ang ginawa ng asawa ni Lot, tumalikod po siya. Ayun, naging batong, naging asin. Namatay. Anong sinasabi ng Diyos sa Hebrews 10:38? Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulutan. Hindi po malulugod ang Panginoon. James chapter 5 verse 7 to 8, 10, 11. Pakibasa po, 3, 2, 1. So be patient, brethren, Until the coming of the Lord. Look at the farmer. He patiently awaits the precious fruit of his field and the dripping of the first and last rains. Ano daw? To be patient. So be patient, brethren, until the coming of the Lord. Look at the farmers. He patiently await the precious fruit of his field and the dripping of the first and last rain. Tingnan po natin po yung mga magsasaka. Ang mga magsasaka po, matyaga po sila naghihintay ng ulan para makapagtanim. Matyaga po sila naghihintay ng bunga ng kanilang tinanim. Gunit dun na sinasabi sa kasulatan. Magtyaga rin po tayo. Kapag may tiyaga, May nilag, kapag may nilaga, may may nakakain. ulam din ulit. Opo. Napakalaga po ng pagtsatsaga po. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo magtsatsaga. Mahalaga po yung pagtsatsaga po sa ating pananampalataya. Kahit anumang dumating sa ating buhay ng mga pagsubok, kung may tiyaga tayo, lagi natin magpagtagumpayan yan sapagkat ang Diyos ay laging kasama natin. Amen? Amen. Hindi tayo mabubuhat sapagkat ang Diyos kasama natin. Minsan ka, pinagtsatsaga natin ang asawa natin eh. Kahit minsan binubugbog tayo, hindi binibigyan ng sweldo niya. Minsan lagi pang inaaway eh. Tsatsaga natin eh. Sa Diyos pa kaya, dapat magtsaga tayo. Pinagtsatsagan ka natin ang ating mga asawa na hindi naman tayo kaya iligtas. Dapat si Kristo pagtsagaan natin.
iligtas tayo ng Panginoon. Amen? Come on, church. God loves you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Napagtsatsaga natin ang ating mga magulang na parang armalay pag uwi natin, nandoon. Napagtsaga natin yung mga anak na makukulit. Kung nagagawa natin na pagtsagaan lahat ng bagay niya, higit sa lahat, gawin natin na matyaga rin tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat alam natin na malaki ang may bubunga nito sa ating pananampalataya spiritual. Amen. Amen. Malaki po ang may dudulog dito ng aming pananampalataya. Hindi pa man natin ngayon nararanasan sapagkat nandito pa tayo sa katawang lupang ito. Pero sinisiguro sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pagdating ng tandang panahon, doon mo mararanasan yung pagtsatsaga mo. Ibibigay sa iyo ng Diyos yung putong na ngayon nandoon nakahanda para sa kanyang mga tinawag, para sa kanyang mga anak. Nandoon nakahanda pagkalang sa atin. Nasabi natin, pag nasahan natin yung pangako ng Diyos, naputong na yun. Hindi lang yung buhay na yun, pinangako ng Panginoon na putong na yun, kundi yung kapayapaan habang nabubuhay dito sa lupa, yung mga pagpapala na bibigay ng Diyos. Nasahin po natin mga kapatid sa pananampalataya. Sa verse 8, sinasabi, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob. Sapagkat malapit na pumarito ang Diyos. Tibayan ninyo ang inyong mga loob. Paano? Huwag po tayo madadala sa mga sabi-sabi lang, mga salita, kunting salita lang, masasaktan na tayo. I'm turned back to the where saan? Tibayan po natin mga kapatid ang ating pananampalataya. Tinawag ka ng Diyos dito. Dahil may mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka tinawag dito para saktan. Patatagin, palakasin, at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Verse 10, 3, 2, 1. Brethren, be like the perfect who spoke in the name of the Lord, who endured hardship with a perseverance. Mga kapatid sa pananampalataya, tumulad po tayo sa mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Na magpakatibay po tayo at magtiis po tayo. Kung paano nagtiis yung mga propeta, alam niyo po, yung tiisin po natin ngayon hindi yan kaya pantayan sa mga tiis ng mga propeta po. Bakit ang tiisin ng mga propeta po doon? Talagang gusto silang patayin ang hindi mga mananampalataya. Palipat-lipat ng mga bayan, ng mga propeta. Ipinapangaral yung salita ng Diyos. Tayo po hindi na kailangan lumipat pa rin sa ibang bayan para ipangaral para maiwasan mo yung papatay sa iyo. Ganun po yun yung mga propeta noon. Pinagbabantaan ng mga hari para patayin dahil hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Pero ngayon malaya po tayo. Sobrang laya po natin. Be like
a brave who spoke in the name of the Lord, who endures hardship with perseverance. Nagtiis po sila. Ang sa atin lamang po, hinihingi ng Panginoon, dumalo lamang tayo sa mga gawain niya. Kung meron tayo talento, magpagamit tayo sa kanyang iglesia. Dumalo, prayer meeting, para lumago ang iyong pananampalataya, Bible study, para lumago ang iyong pananampalataya, tumibay ka sa relasyon mo sa Diyos. Pagdating ng linggo, makinig, magpuri, magpasalamat sa Diyos. Malaking impact na po sa buhay mo na yan. Lalago ka na, titibay ka na sa iyong relasyon sa Diyos. Hindi ka matitinag anuman mga bagyo dumating sa buhay mo. Mahirap ka ng tinagil. Bakit? Sinasabi pa ng Panginoon, ang sino man nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ay matutulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang pundasyon ay bato. Dumating ang malakas na hangin, malakas na ulan, at ang baha, hindi ito natinag sapagkat nakatungtong sa bato, sa matibay na pundasyon. Sino yung pundasyon? Si Kristo ang pundasyon dapat sa mga anak ng Diyos. Kung matibay ang iyong pundasyon sa iyong buhay, kahit anuman mga pagsubok ang dumating, hindi ka matitinag sapagkat nakatayo ka, matibay ang iyong pundasyon at si Kristo ang pundasyon iyon. Amen. Amen. Ngunit ang sinuman nakikinig sa salita ng Panginoon na hindi nagsasagawa ay matutulad sa isang taong hangad. Nagtayo ng bahay sa buhangin. Dumating ang ulan, malakas na hangin at ang tubig, ito'y natangay at lubusang nasira. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasagawa, itibay ang ating relasyon sa Diyos. Amen. Kaya kailangan pa sa mga anak ng Panginoon ay lagi po nagsasagawa ng kanyang mga salita. Bago ba tayo matulog, nagtitry po ba tayo? Amen. Kunti lang. Bago po ba tayo matulog, nanalangin po ba tayo? Baka hindi, sinumalik po tayo sa Diyos. Pag-isip po ba natin, nagpapasalamat tayo sa bagong buhay na binigay ng Diyos? Kunti na natin. O gawin po natin, ipagpasalamat. Bago po ba tayo kumain sa pagkainan, nagpasalamat tayo sa blessing sa iyong hapag? Amen. Kunti lang din. Lahat po ipagpasalamat po natin sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. Yung po'y biyaya ng Diyos sa buhay ninyo. Amen. Amen. Pagpasalamat po natin lahat yan. Pagising mo, Lord, salamat, ang lalaki ng muta ko. Masarap yung tulog mo. Pagpapala yun. Pagtulog lang yan. Pag hindi ka makatulog, walang pagpapala yun. Dahil lahat ng iniisip mo kung anong gagawin mo, bakit di ka nakatulog. May subya na akak mo eh. Hindi ka na nagamot ang sleeping tablet. Opo, pagpapala rin yung makatulog. Sa pagtulog mo, napanaginipan mo si Kristo, inaagoy-agoy ka na, patuloy ka, mahal na mahal kita. Sa pagpapala yun. Amen. Amen. Pagtulog mo, magre-reveal ang Panginoon sa iyo sa pamagitan ng panaginip na gawin mo ito. Yung asawa mo, isama mo pagdating ng linggo, sasama sa iyo yan. Hinipo ko na siya eh. Amen. Amen. Pero hindi yung pagdating ng linggo, ako na tayo sa Jollibee.
O tayo, pati parang siya, no? Yung mga anak ni Adato. Pagdating ng linggo, kain yung mga anak niya sa Jollibee, sa SA. Pero si Adato, si Michael, puri ng Panginoon dahil hindi niya pinagpapalit yung SA dito sa simbahan. Ganun po natin yung bata na yan. Matuwain yung bata, hindi naubusan ng tawa, kahit hindi dapat tawa ng tumatawa. Ganun po yung bata na yun. Hindi niya pinagpalit si Jollibee kay Lord. Dahil alam niya mapapabuti siya kay Lord. Amen. Amen. Papapalit ba natin si Lord sa Jollibee? Huwag naman. Purihin ang Panginoon sa ating pagpapatuloy. Sa chapter 10, nasa na po ba tayo? Nasa 11 po tayo. Sa chapter 11, sinasabi, we say, blessed are those who persevered and endures. You have a heart of hope and runs on what the Lord did not him. And the end, and identify God is good and mercy good. Sa kabilang banda, ipinakita ng Diyos na siya Diyos ay mahapagin. Mapagpalang Diyos. Makita po natin si Job, yung tiniis po ni Job, hindi po natin kakayanin kaya umabot sa ating buhay. Kahit siguro akong pastor, sa tiniis ni Job, Tubig. namatay yung mga anak niya na magaganda, naubos yung lahat ng kanyang kayamanan, isinumpa siya ng asawa niya, nagkasugat-sugat siya, puro bakukang, hanggang sa naupo siya sa tabi ng basurahan, tinatanggal yung mga bakukang, pero kailanman hindi niya pinagpalit ang Diyos. Sabi ng asawa, sumpain mo na ang Diyos upang mamatay ka na. Pero ang sagot ni Job, pagpapala lang ba dapat ang iyong pasalamatan, hindi ba pati pagkusa, pagsubok? Sa kabila nun, hindi pa rin nagkasala si Job sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Hindi pa siya nagkasala. Kaya ibig sabihin po, yung dinaranas po natin ngayong mga pagsubok, hindi po natin mapatayan yung mga propita po na doon sa unang panahon. Kunting pagsubok lamang binibigay ng Diyos sa atin. Pero yung pagsubok na yan ay binibigay sa atin, nandiyon lagi ang Panginoon nakaalalay sa atin. Bakit? Sinasabi sa kanyang mga salita, kapag dumating sa inyo mga pagsubok, bibigyan ko kayo ng panibagong lakas upang mapagtagumpayan ninyo. Ibig sabihin, andyan pa rin ang Panginoon. Minsan pinapahintulutan ng Panginoon ng mga pagsubok sapagkat minsan nakakalimot tayo sa Kanya. Tama po ba? Gusto ng Panginoon na tayo'y magbalik ulit sa Kanya. Ayun po. Si Job po isa pong malaking halimbawa sa ating mga mananampalataya. Madalas po yan halimbawa si Job sa ating mga buhay. Sakripisyo, pagtsatsaga, pagnais po ng Panginoon na makita sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, sa buhay natin ito, maiksi lamang po ang ating lakbayin sa lupang ito. Isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa lupa, i-multiply natin ang ating edad. Kung ilang araw lang tayo dito, baka wala pang oras. Kaya pag sumikapan po natin, masahin
na makasama ang Diyos sa kanyang karya. Walang hanggang kasiyahan sa piling ng Panginoon. Amen? Wala nang pagdurusa, wala nang problema, wala nang alalahanin, wala nang trabaho. Lahat aalisin na ng Diyos yan kapag nandun na tayo sa kanyang piling. Itatak natin sa ating mga isip, sa ating puso, ng ating pagsasakripisyo na ginagawa sa kanyang iglesia ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen. Yung tubig na lamang po na malamig na ibinigay sa kanyang mga lingkod ay may gantimpala. Ano pa kaya yung ginagawa mo ngayon na mabuti sa iyong kapwa? Mas higit yan, may gantimpala yan. Amen po ba? Amen. Sana po mga kapatid, ang aking pinapahintulo, aking pong dinadalangin po na magpatuloy po tayo hanggang malubos ang ating kaligtasan. Malulubos lamang ating kaligtasan kung tayo po yayaon na sa sanglibutan ito na nagpapatuloy sa kanyang presensya. Maraming salamat po. Yun lamang po ang dinadalangin po. Sana po ito po ay naging mas na madali po niya na itindihan ng kalagahan po sa salita ng Diyos, sa pagpapatibay natin sa Diyos, ay malaki pong mahalaga po sa ating buhay spiritual po. God bless po, pagpalain po bawat isa. Sa Diyos ko binabalik ang matas na papuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.